Hello po, Father. Good evening. Good Yes, good evening, evening po. kapatid. Dalawang tanong ko lang, Father. Isabay ko na lang ito itatanong and then makinig na lang ako. Unang tanong ko, Father, paano ka ba ma-invite namin dito sa lugar namin sa North Cotabato na maging speaker ng spiritual warfare? Kasi wala dito. Pangalawa po, ilang klase ba talaga ang pare? Kasi yung kamag-anak namin na pare, ina-assign sa Thailand. May ganun po ba? Iba ba yung Uemay at saka sa inyo, Father? Yun lang po. Maraming salamat, kapatid. Anong pangalan mo, kapatid? Bradniel. Brad Niel. Sa South Cotabato, no? Hindi, North. North Cotabato. Ano ba yung capital sa North Cotabato, bro? Yan ang kapital talaga, North North Cotabato. Cotabato. Pero sa South, yung Jinsan Iba. ba? Tama ba ako? Jinsan. Mm. Ito, ang So, kapital ata is Kidapawan. Kinapawan. Kidapawan So, City. sa tanong mo, paano mo ako ma-invite? Una, magpaalam ka sa pari mo. PPC. Sa PPC at sa pari ninyo kung gusto na kung ma-approve ng pari ninyo. Sa pangalawa mong tanong, ilan bang klaseng pare? Meron dalawa. Merong religious, missionary, meron ding diocesan. So kami mga diocesano ay babalik sa aming diocese. Diocese of Tagbilaran dito. So kahit saan ako nag-aral ako sa Cebu, and then tapos ng pag-aaral ko sa Cebu, balik kami sa diocese namin. So, diocesan kami. So, kami ang mag-administer sa mga parokya. Pero yung mga religious, yung mga missionary ay pupunta sa iba't ibang lugar. Sila ang mga missionary ng pare. Yung UMI, Father, isa lang yon. Mga religious, isa sa mga religious yun. Ang daming mga religious na congregation. Agustinian, Franciscan, kasali na yung sinasabi mong OMI. Oblates of Mary siguro yan. No? Oblates of Mary. International, OMI. Kasi ang point ko lang naman dito, Father, na magkaroon dito ng spiritual warfare. So, walang Dito. problema, kapatid, basta may permission sa pari. At mas mabuti na may knowledge yung obispo. Para dito, tuturuan talaga namin yung kapag makabuo kayo ng grupo dyan, willing na willing yung team natin na magturo. At sasama talaga sa inyo. Kasi nagpunta kami doon sa Alamada kay Father Balungkit. Inopen ko din yun doon sa kanila kasi sa amin dito Mitsayap. Sabi ko, kay Father Balungkit, sabi ko, mas maganda talaga kung doon sa Mitsayap kasi pinakasentro yun doon. Kasi mas malapit lang kami sa church ng Libungan, Pikawayan, Pikit, at saka Alyusan. So, pinakasentro ang Mitsayap talaga, nasa gitna siya. Sabi niya, ba't walang exorcism priest dyan sa inyo? Sabi ko, iwan ko nga, hindi ko rin maintindihan. Niya, hayaan mo kasi i-open niya daw kay Bishop. Yun ang sabi ni Father Balungkit sa amin. So, at least ako, parati ako nakikinig to sa punto por punto, kaya at least nakakuha ako ng idea na kausapin ko pala yung PPC namin at saka kay Father. Kasi ang head dito kasi si Father Tanod-Tanod. Ayun na po, Yes. Father. Maraming salamat po. God bless, kapatid. God bless din po, Father. Father, Yes, bro. regards ko kay Father Tanod-Tanod, dating radio station manager siya dyan. Sige po, bro, Wendell. At least kung kilala niyo si Father Tanod-Tanod, si Eduardo Tanod-Tanod, at least i-open ko sa kanya na nagkausap din tayo. Kilala pala kayo ni Father Tanod-Tanod? Sabihin mo lang, kasama ni Father Jovin Lustre sa Station DXDD. Jovin Lustre? Yes. Okay, Kilala niya.
Okay po, maraming salamat po. Sige po, sa inyong lahat, good evening. Good evening, Father. Good evening, Sister Jenny. Father, magtanong lang sana ako about sa nag-confess ako, Father, tapos hindi ako nakapagsimba dahil na late. Tapos nag-confess na lang ako kasi yun ang schedule. Tapos yun, Father, valid ba yung confession ko? Tapos hindi ba ako nagkasala na nag-confess ako na hindi nag-attend ng misa? Pero nag-promise ako kinabukasan na mag-attend ng misa. Yun lang po, Father. So, valid, yung confession mo, valid ba? Yung tanong mo? Oo. Kasi usually, So, pag mag-confess tayo, Father, nag-attend muna ng misa. hindi ko maintindihan yung tanong mo, no? Ayun, kasi Father, yung yung nag-attend ako ng misa, Father, tapos And then, attend ako ng misa, tapos na late ako, Father, kaya hindi na lang ako nag-attend. Tapos yun nga, Father, nagkasala ba ako kasi nag-confess ako at that so hindi ka nakaabot sa misa dahil doon may confession while nagmimisa. Nagkasala ka ba diyan? Bali, pagkatapos ng misa, Father, nagkasala ba ako, Father, na nag-confess ako kahit hindi ako nag-attend ng misa? So na-late ka sa misa. Oo po. So, anong dahilan na late ka? May Kasi, valid reason ka? Father, kasi yung na ko sa schedule, Father, na yung schedule Nalipat. yun ang time ng schedule ng misa, tapos mali pala. Hindi mo sinadya. So yung hindi mo naman sinadya. So yung kasalanan ay intentional. Pero buong puso mo na sinisikap na hindi malate, pero na nagkamali ka sa oras, sa pagtigil ng oras. So, hindi ka nagkasala niyan dahil hindi mo naman sinadya. Gusto mo na hindi malate, pero malate ka. Kasalanan ay sinadya, intentional. Tapos, Father, yung yung pag-confess ko, Father, valid ba yun? O kasi nag-confess talaga ako, Father, tapos yung hindi mo pa na late, pag late, kino-confess mo yun. Hindi, yung day na yun, kasi usually, mga good Father, nagka-confess ako after talagang mag-attend ako ng mass. At yun, ako, Father, na hindi ako nakapag-attend ng mass. Nagkasala ba ako dun, Father? So, sinagot, valid ba yung confession? So, valid yung confession mo dahil lumapit ka sa pari at natanggap ka naman ng absolution. Sincere naman yung paglapit mo sa pari. So, valid yung confession mo. Pero kasalanan ba yon? Para sa akin, hindi naman intentional mo na malate. Sinisikap mo naman. So, kung lubos iisipin, doon nagkamali ka sa schedule, sa oras sa schedule. Pero, kung alam mo lang, hindi ka sana malate. So, hindi intentional ang pagka-late mo. Pero, saan ba papasok yung kasalanan natin kung intentional? Alam mo na alas 7 ang misa and then dumating ka doon ng alas 7:30. Yun po, magkasala na po tayo. Meron na tayong mali siya. Pero buong puso mo, nagsisikap ka na hindi na-late, pero na-late ka pa rin. Hindi intentional. Wala kang kasalanan doon. Okay, Father. Yun lang po, Father. Salamat. Okay, Dre, magandang gabi sa iyo. Saka gabi. mga followers mo. Dre, meron lang sana akong itanong tungkol ba dito sa timbawa, mayroong nagpabarang sa iyo. Tapos pag pinabarang ka na nila, Dre, magagawa na nila ang lahat na gagawin nila sa iyo hanggang sa mamatay ka.
ano ba dapat ang isuot? Kasi pagpupunta ka doon sa albularyo, sabihin nila nga, magsuot ka nito para hindi ka ma-detect ng barang sa'yo. Father? Ang dapat mong gawin, kapatid, huwag ka nang lalapit sa albularyo. The doorways of the evil spirits. So, i-renounce mo yung paglapit mo sa mga albularyo. Pangalawa, gawin mo ang ipagawa ng simbahan sa'yo. Lapit tayo sa pari, for confession, lahat ng mga occult involvement natin, lahat ng mga superstitious belief natin, yung mga non-Catholic beliefs, non-Catholic practices, isali natin sa pag-renounce. And then, go to confession, and then, after confession, yung cares, confession, adoration, rosaries, Eucharist, and sacramentals. At matapos yan, na ma-renounce mo na lahat, yung self-deliverance, kung walang exorcist, walang deliverance minister na pinakamalapit sa inyo, so use your power. Bakit makapangyarihan tayo? Because you are baptized. Pangalawa, you receive the sacrament of confirmation. Pangatlo, you receive the sacrament of confession. You receive the body of Christ. Pangapat. Panglima, kasal ka sa pari. You receive the power from Jesus. So walang makapangyarihan na nilalang ng mga demonyo, kahit kampo ng demonyo, hayarang pa yan. I have given you the authority to trample serpents. Trample, tapakan lang natin yung mga demonyo. So, kaya nga, in-empower natin yung mga tao gumamit nito. So, ito po. At yung mga sacramentals, isuot mo yung mga scapular, cross, Benedictine cross, Benedictine needle. At kung wala kang malapitan ng iba, punta ka sa pari mo for confession. Pagsisihan mo lahat ng kabalastugan natin. Lahat ng mga kasalanan natin. Alam mo, kapatid, very powerful. Gamitin mo yung kapangyarihan mo. You're powerful. The power that we receive, the power that we have is from Jesus Christ. And Jesus gave it to us through the sacrament. Hindi galing sa lolo natin na hindi siya mamatay kung hindi mapasa. Bawal po yun. Huwag ka nang lumapit sa albularyo. Kahit sinong albularyo, hindi galing sa Diyos yan. Lapit ka sa pare, all priests are healers. Araw-araw ka magsamba. Receive the Eucharist. Alam nyo, kapatid, ang dami na may mga pasyente dito. At yung instruction natin dito, sinunod nila, they are liberated. They are protected from the evil spirits. Nandyan yan sa page 22 sa aklat ni Father Sikia. First, this book is for priests and religious. Second, for lay communities. Third, for individually Catholic. Sino ba yung individually Catholic? Those practicing Catholic. Hindi ka matabla ng bala. Hindi ka matabla ng mga kahit anong mga curses na binabato nila. Kapatid. Yun, Brother Junifer. Nasagot ba yung tanong mo, bro? Oo. Alam ko mayroon nasagot si Father, pero doon sa ibang tao na hindi alam ang ganyan. Kasi sa totoo lang, Father, ako 3 beses na akong pinakulam. Every year from 2021 to 2000. Ngayon lang natapos yung last na namin. Actually, hindi pa ako fully healed ngayon. Pero na ako na anong tawag nito? Nambidisyonan ako ng pare. Na deliverance na ako ni Father Dennis Pesco. Father Dennis sa Diocese of Butuan. Ganda. Galing yan si Father Dennis dito. Alam nyo, kapatid, si Father Dennis, sabi niya sa akin, Father, pupunta ako sa sa office ninyo. Isang araw lang ako, Father. Busy ako. Nung nakapunta siya dito, nag-enjoy siya. Sabi niya, Ayaw na umuwi. kulang na isang araw, Father. Mag-extend ako. Isang linggo siya dito. Father, pabalik pa ako, Father.
Nag-extend pa ng isang linggo dahil grabe yung empowerment na natanggap dito. At ngayon, very active na si Father Dines sa Diocese of Butuan. Meron na silang 4 na exorcist, Brother Windel, sa Diocese of Butuan. Wow. Oo. Dahil kay Father Dines at dahil din sa pasyente nila na pumupunta dito, they are empowered by the bishops. Bishop Ming, Diocese of Butuan. So, kapatid, meron ka ng malapitan dyan. Okay, Dre, maraming salamat, Dre. Okay, Dre, thank you so. pwede kami makapunta sa Bohol kasi may plano kami pupunta diyan sa inyo para meron din kaming malaman tungkol sa mga occult. Pwede, Brad. Uh, Pero, alam mo, nandiyan na Father Dines, doon ka na ng Father Dines. Pero, welcome ka, bro. Welcome ka dito. meron din kasing isang pare na gustong sumama. Gustong dalhin sumama mo. sa amin. Dalhin mo. Para Sige, maraming maging kasama na natin. Kasi actually, Dre, last Friday na possess ako. Parang gusto na akong kukunin ni Satanas. Kahit napakita na niya sa akin. Dahil sa paglapit mo ng iba't ibang mga albularyo, yan ang yun very siguro. evil spirit, and then posible din may occult ka, mga ancestors mo. Pero all is well, kapatid. All is well. Meron na tayong team dyan. Huwag kang matatakot. In God's time, you will be liberated. Ang dami nang na-liberated dito sa ministering ito. At hindi importante yung liberation, ang importante is conversion. Secondary lang yung liberation, kapatid.